Tiniyak ng Malacanang na bibilhin ng National Food Authority ang lahat ng bigas na ibebenta sa kanila ng mga magsasaka. Kasunod po yan ng daing ng mga magsasaka na hindi raw mabili ng NFA ang kanilang ani dahil puno umano ang mga bodega nito. Saksi, si Bernadette Reyes. Sa kabila ng bumababang presyo ng bigas dahil sa ipinatutupad na maximum suggested retail price sa mga imported, mabigat pa rin daw sa mga nagbabudget ang presyo nito. Pinaghahalo ko po siya para yung makaminus po ang presyo sa ng bigas. 50 pesos tapos yung 47. Tayong mga kulang sa budget, kailangan natin talaga pumili na mas mababa para magkasa lahat ng ating bibilhin. Mula na magpatupad ng maximum SRP, mula 60 pesos kada kilo noong Enero, may mabibili na ngayon sa halagang 49 pesos o mas mababa pa. Pero pagsapit ng March 31, ibababa pa sa 45 pesos kada kilo ang maximum SRP sa imported na bigas. Sa gitna niyan, dumadaing naman ang mga magsasaka. Hindi raw kasi makabili ng palay ang NFA mula sa kanila dahil puno pa ng bigas ang mga bodega nito. Sabi ng Malacanang, nakipag-ugnayan na sila sa NFA. May mga magsasaka po na nauna na nagpalista at uunahin po lahat yan. Kung kukulangan man daw po ang bodega, magre-rent po sila ang NFA. So lahat po na magbebenta na farmer, kung sila po ay may pagkakataon na hintayin ang kanilang turn, bibilin po ito ng NFA. Hindi po natin tatanggihan ang lahat ng bebenta ng farmers. Kamakailan itinaas ng NFA ang buying price ng palay sa 24 pesos para sa clean and dry. 19 pesos naman ang bili ng NFA sa sariwang palay. Tumataas naman ang presyo ng isda tulad ng galunggong na nasa 400 pesos kada kilo. Mas mataas ito kumpara noong close fishing season. Bahagya ring tumaas ang presyo ng alumahan at tambakol. Matataas po ang presyo ngayon eh. Napipilitan na yung mga tao bumili ng frozen kasi medyo mababa yung frozen na isda eh. Pansin nga raw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mataas na presyo ng ilang isda ngayon. Isa nga sa mga posibleng dahilan yung tumaas na logistical cost doon sa buong supply chain ng production. And that would include yung fuel, tataas din siyempre yung ibang relevant logistical needs like yung mga rental ng delivery truck. Mas mahal din daw ang presyo ng isda sa mga tinatawag na secondary markets. Ibig sabihin yung mga tali-talipa pa po, posibleng doon po ang nagiging dahilan nung price fluctuation. Nananatili namang mataas ang presyo ng manok na naglalaro sa 170 hanggang 250 pesos kada kilo. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.